DWIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan. Isang napakagandang umaga ang ating pagbati. Good morning, 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 good morning. Magandang umaga po sa inyo lahat. Araw po ngayon ng Miyerkules. At ngayon ay September 24, 2025 na. At oras na po natin programang Todo Balita at Komentaryo. As usual, sa lapuan sa oras yatid namin sa inyo mga balita sa ating bansa at sa ibang dagat. Ganyan po pagtalakay natin sa ating mga lokal na balita. Kami po yung mga tagapagbalita. Ako po, si Susan Valdez daw. Kasama natin si Carol Liway Iparagire. Lumako na tayo sa ating mga headlines, sa ating balitang pambansa. Villanueva kaladkad sa Miss Bulacan. Trillion peso marks nagpalakas sa halaga ng piso. Kakasuhan ng malversation, indirect bribery, Rimulya, Jinggoy, sina Jinggoy, Joel Saldi, inipit ang bank account. Balita sa ibang dagat, Chinese journalist na nagpaputok sa COVID-19. Balik Selda. Balitang lokal, Congresswoman Rachel Arenas, kinatawan ng Pilipinas sa AIPA 46 at UNGA 80. Todo Balita. Grand Employees Family Day ginanap kahapon sa Kapitolyo. Todo Balita. Balitang sports, Alex Yala, paspasang dinispat sa Belarusian SWAC sa second round. At ngayon sa detalye ng ating mga balita, matapos makaladkad sa controversial na flood control project, iniugnay naman ngayon si Senador Joel Villanueva sa biglang pagyaman ng dating lakambini ng Bulacan. Tinalakay sa report ng Billionaire News Channel ang personal na buhay ni Villanueva matapos pumutok sa social network Reddit ang usapan tungkol sa senador at dating Miss Bulacan. Sa re-audit account na Bulacan Anomaly, nakapost ang larawan ng babaeng kinikilalang si Angelica Corporal. Kung susuring mabuti ang refleksyon niya sa salamin, maaninag ang isang lalaki nagsiselfone na tila nasa kabilang bahagi ng sofa. Nakalagay sa caption ng post, "Nasa gitna ng gulo sa gobyerno at bahang dinaranas, may isang kababayan sa Bukawi ang nakaangat na ang buhay. Salamat sa ating butihing Senador Joel Villanueva." Ayon sa usapan sa re-edit, isang open secret na umano sa nasabing bayan ang relasyon ng dalawa. Kinu-question naman ng uploader kung paano na-afford ni Corporal na makapagnegosyo ng isang high-end spa, makabili ng luxury bag, mamahaling relo at SUV.
Mayroong sapat na pondo ang gobyerno upang tumugon sa pangangailangan ng mga lugar na naapektuhan ng Super Typhoon Nando. Ito ang tiniyak ng Department of Budget and Management Secretary Amena Pangandaman sa harap ng mga pinsalang idinulot ng Super Typhoon Nando sa iba't ibang lalawigan sa Luzon. Ayon kay Pangandaman, inatasan siya ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na agad suportahan at alalayan ng mga mamamayang nasalanta ng kalamidad, pati na mga pangunahing ahensya na tumutugon sa mga bagyo at kalamidad. Sinabi ni Pangandaman na mayroon pang mahigit 8 billion sa National Disaster Risk Reduction and Management Fund na nakalaan para sa pagtulong, rehabilitasyon at pagkumpuni sa mga permanenteng istruktura sa mga lugar na tinamaan ng kalamidad. Nakainitan sina Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson at Senador Dante Marcoleta sa hearing ng Senate Blue Ribbon Committee tungkol sa flood control scandal nitong Martes, September 23. Ito'y matapos questionin ni Marcoleta ang integridad ng committee at ng pagpabor ni Lacson kay dating Bulacan Assistant District Engineer Bryce Hernandez bilang state witness kaysa sa mag-asawang Diskaya. Foremost to my mind is the integrity, impartiality, and objectivity of the four proceedings of this committee. Saad ni Marcoleta hinggil sa naging interview sa kanya ng Billionaire News Channel kay Lacson. Sabi naman ni Lacson, opinion lamang sinabi niya sa interview ng BNC at hindi posisyon ng committee. You're questioning my opinion, away kagad tayo dito, ani Lacson, saka sinuspindi ang hearing ng committee. Formal nang nagsampa ng International Criminal Court ng 3 bilang ng kasong murder laban kay dating Pangulong Rodrigo Digong Duterte. Batay sa 15 pahinang dokumento na nilagda ni Deputy Prosecutor Mami Manjaye noong July, pero nung Lunes, September 22, lamang isinupubliko, inirekomenda na humarap sa paglilitis ng dating Pangulo kaugnay sa kanyang kasong crimes against humanity. Sa nasabing charge sheet, 3 counts ng murder ang ikinaso kay Duterte dahil sa 78 individual na napatay sa anti-drug war nito mula 2013 hanggang 2018. Ang naunang count ng kaso ay 19 ang pinaslang mula 2013 hanggang 2016 habang alkalde ng Davao City si Duterte. Ang ikalawang count ay ang pagpaslang sa tinagurang high-value target sa buong bansa nung siya ay Pangulo kung sa 14 na nabiktima mula 2016 hanggang 2017. At pangatlo ay mga murder at tangkang pagpaslang sa mga barangay clearance operation sa buong bansa nung siya ay Pangulo kung saan 45 na nabiktima mula 26 hanggang 2018. Ayon sa dokumento, mananagot si Duterte bilang isang indirect co-perpetrator sa tinigurang common plan na umano'y isinagawa ng mga grupo mula sa kapulisan, mga sibilyan at ng Davao Death Squad bilang bahagi ng kanyang War on Drugs campaign. Ipinaipit na Anti-Money Laundering Council o AMLAC ang bank account ni na Senador Jingo Estrada, Joel Villanueva, ako Bicol Party List Representative Elizalde Co. at iba pang tinukoy na tumanggap umano ng kickback sa mga flood control project sa Bulacan. Ito ang siniwalat ni Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya sa Senate Blue Ribbon Committee nang tanungin ni Committee Chairman at Senate Pro Tempore Panfilo Ping Lacson kung ano ang nagresulta ng pag-uusap ng Department of Justice, National Bureau of Investigation at AMLAC kay dating Bulacan District Engineer Henry Alcantara. Ayon pa sa DOJ Secretary, naibigay na rin sa AMLAC ang digital copy ng reklamo at mga kaugnay ng mga dokumento. Nakapag-issue na rin umano ang AMLAC ng freeze order sa bank accounts ng mga sangkot sa flood control anomaly.
Sa ating balita sa ibaling dagat, muling pinatawan na 4 na taong pagkakakulong ang Chinese journalist na unang nag-ulat sa tunay na kalagayan ng COVID-19 outbreak sa Wuhan noong 2020. Ibinaba ang bagong sentensya laban kay Xiang, 42 anyos, para sa kasong picking quarrels and causing trouble noong September 19. Parehong akusasyong iniharap sa kanya para mabilanggo siya noong 2020. Ang sa Reporters Without Borders, unang inaresto si Xiang noong December 2020 matapos maglabas ng mga video, post at ulat na taliwas sa opisyal na pahayag ng pamahalaan Chino ukol sa pagkalat ng virus. Sa kanyang maulat, lumabas ang malala at nakababahalang sitwasyon sa Wuhan kaysa sa ipinakita ng Estado. Habang nakakulong sa unang pagkakataon, nag-hunger strike siya bilang protesta at kalaunan na isapilitan siyang pinakain ng mga otoridad. Nanindigan din ang kanyang abogado na malinaw na pag-atake sa kanyang karapatan na sa malaking pamamahayag ang ginawa ng pamahalaan. Sa ating ating mga balitang lokal, dalawang mahalagang international na pagtitipon ang dinaluhan ni Pangasinan 3rd District Congresswoman Rachel Arenas bilang chairman ng House Committee on Foreign Affairs. Mula September 16 hanggang 22, lumahok si Congresswoman Arenas sa 46 ASEAN Interparliamentary Assembly o AIPA sa Kuala Lumpur, Malaysia. Pagkatapos nito, nagtungo siya sa New York City para sa High Level Week ng 80th United Nations General Assembly o UNGA o UNGA mula sa September 22 hanggang 26. Kasama niya sa UNGA 80 ang permanenteng representative ng Pilipinas sa UN na si Enrique Manalo, DFA Secretary at Head ng Philippine Delegation na si Maria Teresa Lazaro at DOH Secretary Ted Herbosa. Sa kanyang social media post, ipinahayag ni Arenas ang pasasalamat sa pagkakataong makilahok sa matalakayan at makipagkita kay Nobel Peace Prize Laureate Maria Ressa ng Pilipinas. Ang UNGA 80 ay may temang Better Together, 80 Years and More for Peace, Development and Human Rights na layong muling pagtibayin ng pandaigdigang kooperasyon at aksyon para sa kapayapaan, kaunlaran at karapatang pantao. Ang Provincial Disability Affairs Office sa PDAW ng Pangasinan ay nakikiisa sa pandaigdigang komunidad sa pagdiriwang ng International Day of Sign Languages sa pamumuno ni Governor Monmon Gico III. Binibigyang diin ng lalawigan ng Pangasinan ang kalagahan ng inclusivity at ang mahalagang papel ng epektibong komunikasyon para sa lahat ng mamamayan, lalo na para sa mataong may kapansanan sa pandinig. Alinsunod sa pangakong ito, ang lalawigan ay gumawa ng isang paunang hakbang sa pamamagitan ng pagpapalabas ng administrative order na nagtatalaga sa isang opisyal na interpreter na sign language. Isinasama rin ng lalawigan ng mga sign language insets sa opisyal nitong Pangasinan Hymn na audiovisual na lalong nagpapatibay sa dedikasyon nito sa accessibility at makabuluhang partisipasyon ng mataong may kapansanan. Nakilahok ang mga manggagawa sa Kapitolyo na kumakatawan sa iba't ibang sektoral na kupunan sa pagdiriwang ng Grand Employees Family Day na ginanap ngayong kahapon, September 23 sa Provincial Training and Development Center sa Bayan ng Lingayen. Ang kaganapan na pinangunahan ng Human Resource Management and Development Office sa pakikipagtulungan sa Health and Wellness Club na sinasagawa bilang pagdiriwang na ika-125th anniversary ng Philippine Civil Service. Kabilang sa mga highlight ng selebrasyon ang medical at physical check-up, beauty care and wellness, cook fest competition at P-POP o Pinoy Pop Dance Competition. Samantala, may 42 magsasaka mula sa iba't ibang barangay ng Bayambang at 5 empleyado ng Municipal Agriculture Office ang nagsipagtapos sa School on the Air Masagana Rice Industry Program sa isang graduation ceremony na ginanap sa Kalasyaw Sports Complex, Kalasyaw, Pangasinan noong September 19.
Ang programa ay sinagawa ng Department of Agriculture, Agricultural Training Institute, Regional Training Center 1 na dinaluhan ng may kabuang 648 na graduates mula sa mga bayan sa rehiyon. Ang nasabing training ay tumagal ng 8 linggo na pag-aaral gamit ang mga gadgets, radio at cellphone para sa lectures na makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Binubuo ng mga lecture, discussion at pagsusulit layunin ng School on Air program na may pamahagi ang dagdag na aral at kaalaman sa mga magsasaka kahit sila ay nasa kanilang matahanan o sa bukid lamang. Naging panahon pandanga sa seremonya si DA Secretary Francis Chu Laurel. Ginawaran ng pagkilala ang Bayambang Municipal Agriculture Office bilang pangalawa sa may pinakamaraming nagtapos sa School on the Air sa buong rehiyon. Sa ating balitang sports, ibinalandra ni Women's Tennis Association World number 57, Alexandra Yala ang natutunang matinding kumpiyansa upang pigilan ang hamon ni World number 323 Alyona Faley ng Belarus 6-3-7-5 sa $160,000 first Jinshan Open Tennis 2025 WTA 125 round of 32 singles nitong Martes ng hapon sa Jinshan International Tennis Tournament Center sa Hubei, China. Kinailangan lang ng 20 anyos na Pinay netter mula sa Quezon Globe Ambassador at top seed sa torneo 1 oras at 51 minuto sa pagpigil sa 21 anyos na Belarusian opponent na pinilit hatakin sa third set ang paluan pero sinalag ng determinado at matas ang moral na karibal. Itinala ni Yala ang isang ace at 2 lang na double fault habang mayroong 6 of 15 sa break points upang biguin si Faley na mayroong isang ace, 10 double fault at 4 of 7 break points. Sumayo ka ba ng ating newscast sa ating todo balita at komentaryo nyo? Patagapagbalita ako po Susan Valdez daw. Antabay natin si Kaeli Garcia. Oras po natin, ganap na alas 5:21. DWIZ. That song was brought to you by Bingo Plus, International Series Philippine, and Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Tickets available now at SM Tickets. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya. Tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. At ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawan nga aglutluto ako, tada karindiryak. Mariknak agpipikal. Ti imimak iso nga nangagak ti radyo, dato'y agas nga pao di arko. Pinadas ko. Mayat mo ti epekto na. Duti food supplement nga napadpadasa ko. Awan ti epekto na. Dato'y pao di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikal ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno maikatmat, dagita rik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau di Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado.
Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. Pagsapit ng alas 12 bago ka mag-lunch o kaya nagla-lunch ka, dagdagan pa ang mga alam mo para hindi ka naman huli sa balita. Live sa DWIZ Manila at sa lahat ng DWIZ News FM sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. At mapapanood ng live sa Aliw 23 Free TV at sa lahat ng digital channel ng DWIZ. Ang Balitang Bayan. Mga balitang nangyari lang at kasalukuyang nangyayari. Balitang Bayan. Kasama ang opisyal na tagagising ng bayan, si Drew Nasino. Di ka aantukin kapag nalaman mo na ang latest sa Balitang Bayan. Sa patuloy na pagbabalita ng tama at paglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Araw-araw, 12 noon. Walang yumayaman sa pagiging empleyado lang. Dapat lahat tayo nagninegosyo. Timing! Narito ang isang programang magbibigay ng tamang gabay sa pagnenegosyo. Pakinggan at panoorin ang mga ekspertong magiging guest dito. Isang show para sa negosyo. DWIZ Negosyo. Kasama sina Lito Gagni at Jerry Orbina tuwing Tuesday, Thursday at Friday, 2 p.m. Pakinggan ng live sa DWIZ. Panoorin ng live sa Aliw 23 at i-follow sa lahat ng digital channels ng DWIZ, Facebook, YouTube at DWIZ News App. Huwag munang magplano, huwag munang sasabak, huwag munang papasok sa negosyo ng hindi napapanood ang show na Negosyo. Dahil ang dating ng DWIZ ay nationwide, kailangan mabalitaan mo ang mga nagbabagang balita saan man ito sa Pilipinas. Hatid ng buong puwersa ng DWIZ News Gathering Team. Hatid ang programang magbibigay ng tamang impormasyon na galing sa lahat ng region sa buong bayan. DWIZ Network News. Bida ang lahat ng DWIZ regional stations at lahat ng news correspondents sa lahat ng lugar sa bayan. Kasama sina Angelo Bainyo at Maine Barreto. Naka-live sa DWIZ Manila at lahat ng DWIZ regional stations sa buong Pilipinas. Mapapanood din sa Aliw Channel 23 at lahat ng DWIZ digital channels, Facebook, YouTube at DWIZ News website Monday to Friday, 1 p.m. DWIZ Network News. Bawal ang babagal-bagal. Bawal ang kukupad-kupad. Mabilis na ang panahon, kaya maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay sa bilis ng panahon. Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi. May strike ba o wala? At mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ Pasada Balita. Live sa DWIZ AM Metro and Mega Manila. DWIZ News FM Regional Stations. Aliw Channel 23 at nakalive din sa lahat ng DWIZ Digital Accounts. Kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga. John Ibanez. DWIZ Pasada Balita. Tuloy sa pagbabalita ng tama, paglilingkod ng tama. Lunes hanggang Biyernes, 7 a.m.
DWIZ. Liway Manantan At Isusan Yadaw. sa Todo Balita. Oras alas 5:28 ng umaga sa pangalawang bahagi po ng Todo Balita. Kasama niyo pa rin Liway Manantan Iparagire. At Susan Valdez Yadaw. At kumusta po kayo mga kaibigan? Medyo humupa na itong si Typhoon Nando. Nakalabas na po siya ng Philippine Area of Responsibility o kaya PAR. Pero talagang hinagupit na naman niya ang Cagayan. Kawawa ng area na yon. Grabe. Sa lakas ng hangin at saka ulan. Plus, syempre, bukod doon, meron din po ilang mga lugar, kagaya ng ilang bahagi ng La Union, Ilocos Sur, and Ilocos Norte na baha naman yung kanilang yung iniwan sa kanila nitong si Typhoon Nando. Plus, syempre, yung ilang bahagi ng Central Luzon. Pero, suspension ng classes, localized po yan. Ibig sabihin, local government unit ang magsususpende. Local government units have the authority to declare localized suspensions depending on the condition of their jurisdiction. So, depende sa lagay ng panahon, lagay ng kanilang kakalsadahan, taas ng tubig sa kanilang mga lugar. Base pa rin po yan sa Executive Order number 66 Series of 2012. So, hindi lahat ng pagkakataon ay probinsya ang magdedeklara ng suspension ng klase at saka ng trabaho sa mga government offices or national. Pero yung nakaraan, national po yun dahil sa inaasahang malawakang maapektuhan ni Typhoon Nando. So, nandito po yung mga walang pasok sa mga eskwelahan, all classes, all levels, Alaminos City, Agno, Burgos, Dasol, Infanta, Mabini, at Sual. Sa District 2, lahat ng bayan, Aguilar, Basista, Bimali, Bugalyon, Labrador, Lingayen, mga Taram, Urbistondo, all levels, maliban sa Basista na daycare to senior high school lang. Sa 3rd District naman, lahat din ng bayan at Ciudad, Bayambang, Calasiao, Malasiki, Mapandan, San Carlos City, Santa Barbara, all levels. Sa District 4, Dagupan City, Manawag, Mangaldan, San Fabian, San Jacinto, all levels, maliban sa Mangaldan na preschool to senior high school lang. Sa District 5, Alcala, Bautista, Binalonan, Lawak, Pusurubyo, Santo Tomas, Sison, Urdaneta City, Villasis, all levels, maliban sa Sison na preschool hanggang senior high school lang. At sa District 6 naman, Asingan, Balungaw, Natividad, Rosales, San Manuel, San Nicolas, San Quintin, Santa Maria, Tayug, Umingan, all levels, maliban sa San Quintin na preschool hanggang senior high school lang. Sa mga may pasok sa mga nagtatrabaho naman sa gobyerno, ayan, yung iba malungkot kasi meron ng pasok? May pasok, pero sa Lingayen, walang pasok, all government offices. Ayan. Sa Lingayen lang. All government offices ang walang pasok. Pero lahat may pasok. Pero yun nga, mukhang okay naman na yung weather po natin. Paglabas nyo, tumingala kayo. Medyo makikita nyo yung blue skies. Sana magtuloy-tuloy at sana ay, although expected pa rin na yung mga tubig galing dyan sa mga kabundukan. Pababa yan. So, hindi naman silang minsanang paspasanday ulusab. Tuloy-tuloy po yan. Kaya yung mga low-lying areas, yung mga flood-prone, may experience pa rin yung pagbaha. Kagaya dito sa bahagi po ng Mayombo mula doon sa pagbaba, dyan sa Perez Boulevard, Del Pilar Junction, pababa, papuntang Mayombo, tubig po dyan. So kung mababa yung sasakyan nyo, agyula i-risk, huwag nyo nang igagamol. Kung hindi kayo sigurado, mas maiging ikot na lang kayo. Ayan, yung mga dati po, alam nyo na, kabisado nyo na dito po sa Dagupan, siguro dahil sa palagi na lang, ayan, yung mga usual na nababaha, yan po sa Mayumbo nga, sa dito po sa Rizal Street, tsaka sa downtown area, sa Burgos Street, yung Zamora, papunta sa Pugo Chico, YMCA na area, dun sa, pero maiksi lang yun. Oo. Yun na lang naman na. Yun sa madaanan. Doon sa ilalim ng doon sa ilalim ng overpass diyan sa tapat ng City High, kasi hindi pababa ng konti 'yon, tubig po doon. So kung mababa yung sasakyan nyo, baka sumadsad kayong
biglang lumutang. Yun nga po yun ang ano natin doon, doon sa may YMCA. Pero lahat na halos, kasi nga itinaas yung kalsada. Kaya pasalamat tayo sa pagtaas ng kalsada, makakadaan na tayo. Pero, yung po mga kabahayan, ayan, yun po yung mga malungkot. Kakabahayan, mga business establishments na naapektuhan nga po dahil sa pagtaas ng kalsada. So, ito. So, lumabas na ba siya? Itong si Typhoon Nando. Pero, papasok naman si Opong. Yan. Pero Mindanao. Grabing pangalan, Opong. Sa Mindanao siya. Northeastern Mindanao. Pero tandaan po natin, meron yung mga bagyo nitong mga nakaraang taon, na sa Mindanao siya pumasok, lumabas sa Luzon. Sa Northern Luzon. Tsaka minsan ramdam din kapag malawak. Pero buti na lang, ito po si Nando na super typhoon, hindi naman po ganun ka-super dito sa dito sa atin. Dito sa ating lalawigan. Although may mga nabahang area, pero hindi naman nagdulot ng matinding pagbaha at saka pinsala. Pero sa yung sa anong tawag dito, sa Benguet, at saka sa Baguio City, medyo malakas doon. Ano international name niya? Ragasa? Ragasa. Ayan. So, yun sa Hong Kong. Pangalan pa lang, yung sa Hong Kong, sila naman ay naghahanda sa pagpasok naman ni Typhoon Ragasa. Super Typhoon Ragasa. Sunod-sunod na po yan. Ang bilis, no? Hindi siya nalulusaw, kasi yung dapat kapag super typhoon, di ba yung iba nga kasi kapag tumama sa mga bundok, yan, nalulusaw na sila. Kumbaga sa natumukira kapag bumangga sa mga bundok. Pero siya, super pa rin hanggang sa ngayon. Ayan, pero yung si Opong, expected yan na papasok. Nakapasok na ba? Papasok sa PAR. Sa Sa Mindanao? Pero bandang itong weekend ulit. Sa Biyernes. Weekend. Basta weekend ano kayang nun? Scientific explanation. Bakit ang pasok po sa Philippine Area of Responsibility ng bagyo, pasok niya always sa weekend? Ayan, parang nagkataon lang. Kumisa pumapasok sila ng Martes. Oo, pero madalas, Martes yung schedule, pero yung niya talaga paramdam, ayan, weekend. Parang itong si Nando, Sabado pa inaabangan, pumasok siya. Tuesday, di ba? Hindi siya kaagad nung Monday Tuesday siya naramdaman. Ayan. Pero yun nga po, dito sa Dagupan 2 beses ang high tide. Kaninang madaling araw ng alas 12 at mamaya ulit. Alas 12 pa rin ng tanghali. Kaya medyo yung tawag ito, yung pagtaas po ng tubig, yung baha na nararanasan po natin ngayon, medyo muna siya, hihintay niya na yung alas 12 para Pero kumusta kaya ang presyo ng mga bilihin naman? Yung presyo ng bangus ay grabe siya mag-fluctuate, no? Pero hindi pa siya bumaba sa 150. Hindi bumaba sa 150? Hindi pa. Parang hindi pa siya bumaba sa 150. Nasa 180 pesos pataas palagi. Buti at nasa 180 kasi nung last may time na talagang ang tagal ko hindi nagbangus 220 to 240 palagi. Pag may 180, mura na yun. Mura na yun. Oo, mura na yun. Kasi nag 200 plus na siya Pero nung nakabili nga, sabi ko nga sa yun, maraming isda, 180, 160, ganon ang presyo. Yan. Pero meron pa rin 200, yung mini-maintain nila yung 200. Sinasabi nilang Dagupan bangus daw. Pero parang Dagupan bangus din yung nabili ko Kamukha niya. Magkakamukha naman na sila ngayon. Hindi na sila. Tignan nyo na lang sa tiyan. Oo. Mas malapad ba yung kanyang tiyan o yung part na yon o pero ewan ba, pag ganitong umuulan, masarap imagine mo ko agad na ulam, inihaw o kaya pritong bangus, tapos may mga gulay, tapos may init na sabaw. Kung meron kang pambili, ayan, go. Pero wala naman, siguro naman meron pa kayong stock ng mga ayuda, yung noodles, yung mga delata, meron pa naman siguro. Pero mga kaibigan, habang tayo po ay nakatutok dito sa Luzon, Northern Luzon, nakatutok sa posibleng maging epekto
nitong si Typhoon Nando, nitong nga kahapon at mga nakaraang araw, tuloy-tuloy naman ang mga kaganapan sa Kongreso, lalo na sa Senado. At ang daming quotable quotes na naman na lumabas, kagaya nung sinabi ni Senator Erwin Tulfo. Mas mataas daw ang ano. No one is above the law. Palaging sinasabi po yan. No one is above the law. Kaya nga tawag sa kanya ngayon bend. Oo. Bend Tulfo. Pero kay Senator Erwin Tulfo, mas mataas ang tao kaysa sa batas. Mas masusunod ang tao daw. Pero wala na. No one is above the law. Kaya paano pa pampairan yun? Ang tawag sa kanya ngayon Bend Ramos. Bend Tulfo. Ben Ramos. Bend Tulfo. Ano pa? Duralex, Bendalex. Tagal niyang media, di ba? Tapos ngayon, naging senador siya, ay mas mababa na ang masusunod na tao, hindi na yung batas. Kasi parang pinapanigan niya si Justice Secretary. Tapos, yung sa committee hearing naman, nagkainitan, mainit yung mga ulo nila pero maganda yun kasi nagkakaroon ng talastasan, nagkakaroon ng debate. Nagkainitan naman, palitan ng salita si na Senate President Tito Soto at saka Senator Alan Peter Cayetano. Tsaka si Senator si Lacson at saka si Marcoleta. Pero yung kay Soto at saka kay Cayetano, Alan Peter Cayetano, ay yung usapin na mula sa baba kay Bryce Assistant DE hanggang kay DE hanggang kay Saldico. Okay, pero kung dapat imbestigahan din kung sino ang mas mataas o nasa taas ni Saldico, ay stop na daw doon. Kailangan mag-imbestigang maigi. So kawawa yung nasa baba talaga. Parang ganyan talaga yung ano. Masyado obvious kasi naman si Sen Soto kasi noong una parang maganda yung anong tawag dito, yung kanyang response sa pagtanggap niya bilang Senate President. Sabi niya para magmimigate lang siya, para makikinig lang siya, parang kumbaga siya lang magpipreside, parang gano'n. Pero ang dating ngayon, parang hindi naman, parang obviously, meron siyang kinakampihan. Siya pa naman yung tawag nila doon sa kanya slim majority. So parang ilang ulo lang ang gagano lang, mapapalitan siya kaagad. Siyam yung minority. Siyam ba sila yung minority? At saka hindi siya nakakasigurado na yung iba na nasa majority ay kaya nga all out na nakasuporta sa kanya kahit mali siya. Kaya nga slim majority ang tawag sa kanila. Kasi nga tapos hindi pa sila, hindi siya nakakasiguro kasi iba doon may nag-play safe, merong hindi mo talaga mabasa kung ano talaga may purpose. Tapos yung Cayetano nahati pa, yung magkapatid ando sa kabila yung isang Cayetano. Iya. Kaya ayan, kaabang-abang din. Parang anytime din yung sinasabi nga baka isa lang yatang pipirma mapapalitan na siya. Parang ganun. Hindi ko rin nagugustuhan yung kanyang yung kanyang pag-lead sa Kaya tuloy pag palaging sinasabi, eat bulaga. School bukol. Surprise. School bukol yung kanyang yung kanyang. At saka yung nakita rin natin kanina na parang kakasuhan indirect bribery. Indirect daw yun yung bribery Saldico, kasama na siyempre yung nabanggit na tatlo, si Senator Bong Revilla. Former Senator Bong Revilla, si Estrada, Jingoy Estrada, at saka si Joel Villanueva. Kaya nga kakasuhan daw silang tatlo ng indirect. Samantalang yung isa, indirect kasama rin sa indirect. Pero obviously, doon sa mga pahayag nila, hindi naman siya indirect, kundi direct. Direct na direct itong si Saldico. Nakakagulat kapag yung kanilang mas testimonies na 20 maleta ng pera. Yung pera na isinakay nila at hindi kasi sa isang van. Parang 7 van yung pinagsakyan nung pera na i-deliver kay Saldico. Na ang laman ng bawat maleta ay 50 million. Yan, question paano gaano ka kasigurado na ganun ang halaga nung lahat nung nasa maleta. Alala ko diyan siya daw mismo kasi yata meron meron nag-pack.
Oo, siya yung walang tiwala. Hindi, kasi siya yung pinaka-head eh. Si Alcantara, siya talaga yung pinaka-head, siya yung direct na nag-uutos at nagkikip. Kaya sila Bryce, parang assistant lang. Kasi syempre mas mataas si DE. Kaya nga kapag kasama naman siya palagi kasi siya yung ang nakikipag-usap si Alcantara, pero siya kasama pa rin siya palagi. Alala ko lang dyan yung may usapin noon sa Senate, merong investigasyon din. So ang tanong, gaano ka kasigurado na ganyan ang laman ng bayong? Nakalimutan ko na kung anong issue yun. Tinanong naman ni then Senator, namayapa na siya, Ramon Revilla Sr., ilang kilo yung laman. Kinumpir niya sa bigat ng manok. Pag manok, kabisado niya. Siyempre, siya meron siyang farm ng mga panabong na manok. Alam niya kung gaano kabigat yung isang bayong, kung ilan ang laman ng manok, alam niya kung gaano yung bigat. So, yun yung comparison niya. Pero ito naman, hindi na siya bayong, maleta. At mga maleta, trolley pa siguro yun. Para mas madaling i-transport, mas madaling hatakin na lang niya yung kanyang trolley. Ayan mga kaibigan, kasi nga dahil bagyo at hindi kami nakaalis yan, nakatutok ka sa mga radyo, sa mga haganapan sa Manila. Gaano karami naman ang nainom nyo na, ilang cups ng kape ang nainom nyo sa malamig, wala kang gagawin kundi uminom ng kape. Parang it's all in the mind, malamig. Nagkape ka na. Maya-maya gusto mo na namang magkape. Siyempre yung mga suki nating pandesal, mobile pandesal, wala. O kaya kung ano yung merong matinapay sa bahay, ayun na lang, tiis ganda. Okay, alas 5:45 na. Salamat nga pala kay Sir Peter Fernandez sa pag-sponsor niya sa ating mga t-shirt o t-shirt ng DWIC. Thank you very much po. Oras po natin mga kaibigan, ganap na po lang 5:45. DWIZ. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus, International Series Philippine and Bingo Plus. Bingo sa saya plus sa panalo. Tickets available now at SM Tickets. Ladies and gentlemen, the new face of your favorite restaurant in Dagupan City. The original party place in town. The Music Warehouse Club, Dagupan City. No need to go to Manila's top bars like Silo and BSK Club. Dagupan has it all. Fully air-conditioned with free entrance, free parking, and restrooms for all. Doors open at 7 p.m. Do well, live well, and dress really well. Find us at Paris Street, Barangay Pogo, Chico. Contact us at 075-522-2617. Reserve your tables now. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. High blood, salot, milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ako ay si Maria Lunag ng Cordon Isabela, 16 years old. Yung asawa ko may diabetes, cholesterol, may high blood. Narinig ko sa radyo, mabisa daw yung Pau capsule. Bumili ako, pinainom ko sa asawa ko. Gumaling siya at lumakas. Kayo mga kabarangay ko, gumamit na kayo ng Pau capsule. Kalusugan mo garantisado. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Kaya sabay natin paghandaan ang kinabukasan. Sa Fortune Life, maaasahan mo na patako sa aking pangako. Para sa compulsory insurance coverage for agency-hired migrant workers, Fortune Life Insurance. Securing your tomorrow today. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries,
eateries at fruit section. Kaya ano bang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown Dagupan City. Huwag papayag na wala kang alam sa balita. Maiiwan ka niyan. Huwag kang papayag na hindi mo alam ang latest. Ma-out of place ka niyan. Programang hatid ang tamang balita at tamang impormasyon. Hindi lang sa Maynila, kundi sa buong bayan. Ronda Pilipinas. Pinakabago at pinaka-updated na mga pangyayari ihahatid live. Ronda Pilipinas. Kasama ang gigising sa inaantok mong dugo, si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Makinig sa buong Pilipinas sa DWIZ Manila hanggang saan mang sulong nationwide sa lahat ng DWIZ local stations sa buong bayan. Watch din ng live sa Aliw 23 at sa Facebook at YouTube ng DWIZ Ronda Pilipinas, Monday to Friday, 10 a.m. Dahil ang balita hindi tumitigil. Dahil ang balita tuloy-tuloy na nangyayari. Dapat alam mo ang latest kahit ang mga taong nasa likod ng balita. Kaya makibalita kay Senyor Balita. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, kasama si Ray Pacheco. Live na mapapakinggan sa DWIZ. Panoorin ang live sa Aliw 23 at naka-live din sa DWIZ Facebook, YouTube at DWIZ News website. Kaya mga senyorito at mga senyorita, mga senyor, mga senyora, makibalita na kay Senyor Balita. Monday to Friday, alas 3 ng hapon. Bahagi pa rin ng DWIZ News Hapon Highlights. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Liway Manantan at Susan Yaraw sa Todo Balita. 10 minuto na lang bago mag alas 6 ng umaga. Yung advisory naman mula sa Calasiao, LGU, walang naka-schedule na laro ngayon. Dahil naman sa baha-baha, no games scheduled tomorrow, so stay safe, sabi ng lokal na pamahalaan. Pero itong nakikita ko yung pag-ikot nila sa mga barabarangay sa pangunguna yan ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Makikita mo, yung isa doon, meron silang dalang yardstick. So kung nasa kalsada sila, sinusukat nila, yardstick ang pamantayan. So mas eksakto yon kesa yung sasabihin mo, above the knee, below the singit, kasi pareho yung height natin eh. So tama yung yardstick na dala nila. Yun ang kanilang panukat. At sana sa ibang mga lugar, ganun din. Ikot sila, ganito yung taas na ng tubig baha, pero yardstick ang panukat. Yung iba kasi merong yung parang yung poste. Yung gauge na nakalagay na doon. Yung iba kumisan nilalagyan nila ng... yung level ng Sa yung nagpunta nga kami sa Vietnam, meron isang bahay doon na yung mga poste merong nakalagay ko anong taon. Yung taas ng 1972, 90. So kung hanggang sa gaano kataas, tinanong kami kung ano yun. Sabi niya namin, sukat ng baha. Tama naman. Sukat ng baha. Good morning muna kay may tanong itong si Mickey Bailon Garcia. Ulan po ba? Kasi daw pupunta sila sa Manawag. Sa ngayon, makulimlim. Oo. Makulimlim, wala pang ulan. Wala pang ulan, pero mas maigi magdala kayo ng payong always at saka kayong sasakyan. Pag Dagupan to Manawag, sa highway, wala namang problema. Oo. Ganun din yung nagtatanong sa akin kahapon na ilang beses siyang nag-message. Pag San Carlos to Calasiao, pag highway, punta kayo ng bayan, walang problema. Yung bahaan dun sa mga barangay. Pero pag Calasiao to Dagupan at dadaan kayo dito sa Karanglaan, Mayombo, ay may tubig. Huwag kayong dumaan dyan. Pag Calasiao to Divinesia Highway, Old Divinesia Highway, to Lucao, may tubig Dagupan, din. may mga areas na may tubig. Pag Calasiao, kung gusto nyong safe na safe, dumaan kayo dyan sa Tubang, lalabas kayo ng Tambak, tapos
dito sa may traffic. AB Fernandez. Tapos mag-Arellano kayo, tapos Di Venecia na bago. Ang tawag doon? Long drive pero walang baha. Oh, sure. Kaya lang dati ganun safe na safe, pero yung nakalipas nga na baha at Agoy de Manayod tapat na City Mall. Yun. Na dati hindi yun nababaha, ang taas-taas nun. Kaya napansin nila yung creek doon. Kaya, paano daw. So, syempre, yung mga creek na yan, kailangan talaga malinisan, ma-clear. Pero ang tanong, pag malinis yung creek, labutan to? Walay labutan to, kaya lang, hindi siya sapat na magiging mabilis yung daloy ng tubig palabas dun sa ilog. Kasi nga, yung magkabila ng Di Venecia Expressway, natambakan na yan. Nabarahan na. Kaya nga, pati yung creek, nabarahan na rin siguro. Kasi yung iba, hindi nila alam yata yung daanan ng kaya parang mga nasara na. Maraming mga creeks ang natabunan na. Yun. Kaya nga, nagsagawa nga ng inventaryo noon ang commission, anti-flood commission na binuo ni dating Mayor Brian Lim noon. Nagsagawa nga sila ng inventory ng lahat ng daluyan ng mga tubig. So marami yung mga marami yung mga wala na yung mga creeks, wala na yung mga daanan nga ng mga tubig, yung mga maliliit na ilog, wala na sila. Naglahong mga ilog. Alam niyo, ang laki ng effect po niyan. Yung mga daluyan na wala na, nabarahan na, laki po ng effect. Nararamdaman po natin yan. Pero pinabati din natin ng good morning yung mga street sweepers na kahit may mga areas na baha, lalo na yung mga area na nililinisan nila, andyan pa rin sila. Yung mga lumulutang nilalagay nila doon sa mga basket nila. Patunay na talagang ang daming basura na kung saan-saan lang itinatapon. And shout out dun sa isang canteen. Ganun direkta na to. Diyan sa may kanto ng Del Pilar Street at saka PNR Road. Itapon nyo po ng maayos yung basura nyo. Kita ko, tinapon niya dun sa sa may ginagawang kalsada. Syempre kung tapon ng tapon doon, tatambak yan, yung iba na dumadaan, akala nila okay, ilalagay na rin nila doon yung kanilang mga plastic cups. Magiging basurahan siya. Oo. Sabi ni Miriam Valdez Labo, ba't di ko matimingan yung 180? Yung 180, pag-usapan natin kanina, yung bangus. Oo. Kasi maraming orders sa kanya na mayat maya may nag-order sa kanya si DC Vian. Mayat maya nag-order si DC Vian sa kanya ng rilya ng bangus. Yung bumili ako nung isang araw ng bangus, isang araw ba ako kahapon, yung dalawang peraso, 1 kilo, 200, doon sa tapat ni Melis. Meron yung isang klase, mas malalaki ng konti ba, mas maliit, 240 sabi niya. So meron yung mga nagtatanong, bakit mas mahal yung sa inyo kaysa Nueva Ecija? Pero ibababa niya pwede niyang ibigay ng 200 or 210 kung marami yung kukunin. Sabi niya, Nueva Ecija, sigurado ba kayong Pero malaki na yung ibinawas niya. Kung malaki. Oo. Pero yung binili ko, syempre hindi niya babawasan sa 1 kilo. Yan yung hindi, andun sa niya. Kaya nakalagay, meron tawag to. Nakalatag doon. Yung merong tawag to, table na aluminum, oo. Tama. Yun ako bumibili. Diba? Sigurado kayong Dagupan bangus. O kaya Dagupan, Mangaldan, Binmali bangus. Pangasinan bangus ka, wala lang. Pangasinan bangus yun, walang Kasi hindi mo na rin masabi kasi bumili na rin ako doon, makapal yung mga balat Kasi ang Dagupan ang Dagupan bangus hindi makapal ang balat. Tsaka bihira yung mga fish pond owners dito sa Dagupan at saka mga karating na nagpapalaki talaga ng yung 1 kilo ay 2 o kaya yung 2 kilo ay 3 peraso. Ayan, bihira yung na nagpapalaki ng ganung kalaki. Pero speaking of bangus, ang dami ng fish pen dyan sa sa ilog. Ilog ba yun? Yung ilog na natatanaw lang natin. Diyan sa Pantal River? Oo, matatanaw mo dyan ang dami. Ang dami-dami na ng mga fish pens na sulputan. Ayan, sabi nung meron kasing inilabas si Mayor Belen na sabi niya, sige, sasagutin ko kayo. Sabi niya, isa-isa nga niya sinagot. Kasama nga yung although legit naman yung kanyang mga sagot, kaya lang
pagdating doon sa bandang huli, sabi niya minana daw niya na baha, yun. May mga ganun na naman. Kumbaga parang may lumika nung baha. Yung nga tubig nga daw nanggagaling nga Urdaneta, Calasiao, Santa Barbara, which is tama naman. Pero hindi naman talaga dito ang hanggang Lingayen Gulf yun. Pero ang sinabi nga niya yung rason, pero ang solusyon hindi pa nakalagay doon kung ano yung solusyon. Ang sabi natin niya, ginagawa ng paraan, so nagdadraga na. Meron nga man nag-comment na yan lang talaga naman idraga kasi mababaw na nga ilog. Tapos, yung nga 'di ba umiksi, sumikip yung yung mga ilog. Oo. Dahil reclaim ba 'yon? Reclaim niya. Kapag reclaim sa iyo yun di ba? Pag reclaim. Reclaim. Reclamation. Hindi, nang kinanilang sa kanila noon pa. Although meron talaga yung mga fish ponds na sa pagdaan ng panahon na wash out yung dike nila. Yun ang pwede mo i-reclaim. Pwedeng i-reclaim pero kapag bahagi na ng ilog yun. Correct. Pag hindi nalagyan kaagad. Yan ang malaking usapin. Noon pa panahon ni Ma'am Emma Molina, yung agriculture officer, pero sabi niya, wala na kasi yung divider, wala na yung dike. So, that's part of the ilog. Pero yung mga ilog na nandyan sa may Quintos, ito mga nakikita natin, di ba? Sumikip Kasi mga struktura na itinatayo dyan na hindi naman napipigilan hindi napipigilan ng engineering o ng engineering. Kasi siyempre nakikita naman nila, pero hindi nila mapigilan. Isa yung sa mga causes. At meron nga nagbanggit na, tignan nyo, check nyo yung mga dyan, check nyo yung mga fish pens, ang dami na nakikita rin natin ang dami. Ang dami na talaga. Obviously, kitang-kita. Sana yun hindi naman masyadong kita. Parang ganon. Kaya lang pag pumunta ka ng De Venecia Expressway, pag dumaan ka dun sa tulay na pataas, talagang meron ka ng vantage view nung area na yon. Na punong-puno na siya ng mga fish pens. At mukhang andun yung 3 draga. Sana ilipat din yung dredging machine. Kasi matagal na yung, di ba may naka-steady na 2 doon nun. Matagal na yun Sana ilipat din sa ibang lugar. And display, hindi naman. Nagpa-function. Nagpa-function naman. Pero, di ba meron yung isang area, vacant lot, dito sa may baba ng De Venecia, yung tulay, dito sa kapalang side. Patalgibang, yung area na yun. Merong vacant lot doon na doon nilalagay yung nadadraga. Pero sana i-dredge din itong bahagi ng Pantal River kahit doon sa stretch lang na halos tapat ng Magsaysay. Ayan, libre naman yata ang pagkuha ng nung mga panambak. Sinasabi naman libre. Pwede kayong kumuha doon. Kaya lang kung minsan, i-compute nyo rin magkano ba yung isang truckload? Magkano pag magre-rent kayo ng elf o kaya ng truck o kaya. Pero kung malapit ka lang sa area. Sige lang. Paalam nyo rin syempre, kahit naman sinasabing libre, paalam pa rin kayo. Good morning, Ernesto Musada, Roberto Nime, Rafael Acosta Mangalyag. Ayan, si Miriam Valdeslavo, Gloria Sanchez Maramba, Mickey Bailon Garcia. Yun, yung tatanong kanina kung may ulan. Wala pa. Makulimlim. Napoleon ko, good morning Sir Nap, at saka si Bayanan, Montelupa City. Nasa Manila pa. Si Mickey Bailon. Cecilia Morante, at saka Jimpo, at saka si Grace Matro, tsaka syempre, si Nanay Dading. Nanay Dading. Good morning din kay Dennis Sindanya at kay Baby dyan sa Highlander Mayombo, kay Achikora Aquino at Kuya Mar dyan sa May Tabeng, at syempre yung mag-asawang si Marie at saka si Nino dyan, doon sa Lingayen. Ayan mga kaibigan, ang bilis po ng oras natin and congratulations sa kahit na bumabagyo, syempre yung mga empleyado ng provincial government, libreng health check-up, beauty care, wellness, yun, manicure, pedicure, lahat sila dun. Tsaka nagpakulay ng buhok, lahat na, massage, ayun, kahapon. Kahit mahal yung pakulay, nakalibre sila. Kulay ng buhok, kita ko Okay, mga kaibigan, wala na po tayo sapat na oras. Tabayanan po ninyo. Susunod agad, early in the morning. Thank you very much nga po ulit kay, Sir Peter Fernandez sa, yung pag-sponsor po sa ating mga t-shirt dito po sa DWIZ. Wala na po tayong sapat na oras ng tabayanan po ninyo. Susunod agad, early in the morning, makasama po ninyo si Karen Orly Navarro. Programa to.
programang Todo Balita at saka ikaw kayo dalawa. Ako lang. Ay, ikaw ngayon. Okay. Todo Balita Komentaryo si nasa na ako? Si Kaaron Eli Garcia. Eli Garcia. Ako po si Liway Manantani Paragira. Ako naman Susan Valdez Yadaw. Magandang umaga po sa inyo lahat. DWIZ. Sumainyo ang Todo Balita, Lunes hanggang Sabado dito sa DWIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan. Nagbabalita, naglilingkod sa lahat ng Pilipino. Aliw Broadcasting Corporation. Noon hanggang ngayon, 73 taon sa Dagupan. 89.3 DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus, International Series Philippine and Bingo Plus. Bingo sa saya plus sa panalo. Tickets available now at SM Tickets. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm, Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Fabcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang